Umalis na sila. Di ba yun ang gusto mo, anak? Kasalanan ko kung bakit kami nalunod. Sorry na po. Ang sama-sama ko. Hindi ko man lang muna inalam yung totoo. Dapat pinakinggan ko muna si Lara. Puntahan natin si Ophelia. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Siya nga pala, kapatid ko, si Ophelia. Dito muna sila sa atin. Raul naman, nagkakapalit na nga tayo ng amoy dito sa bahay na gusto mo pang magpatuloy ng iba? Ako ang kapatid niya, kahit tutulungan ko. Pwede ba tumahimik ka? Baka marinig ka. Nay, galit po ba sa atin si Tia Esper? Hindi. Anak, kailangan makikisama tayo dito, ha? Pwede ba namin siya makausap? Nako, nahuli na kayo. Nasa Maynila na si Ophelia. Leandro, sigurado ka bang tama yung address mo dyan kay Raul? Lara! Lara! Mami, si Lara! Lizzie! Sorry, kasi nagsinungaling ako. Hindi na ulit tayo. Friends tayo. Lara, nasaan ang nanay mo? Nandito po. Oh, Belia. Ito pa. Sige lang. Iwanan mo lang dyan. Ako na bahala. Huwag mo na hawakan. Nga pala, ate, kapag mga kapitbahay natin gusto nila magpalaba, sabihin mo, tatanggapin ko, ha? Uy, hayaan mo. Hanapan kita ng racket. Salamat. Belia. Oh. Siya nga pala. Pasensya ka na kung naging masungit ako sa'yo dati, Eh, nakita mo naman kasi yung buhay namin dito. Ang hirap-hirap, eh. Pasensya na. Aba, ate, naiintindihan ko naman. Ayos na yun. Sige, magluluto muna ako, Sige. Sige. Ayun po si Nanay. Nay, Anak, may bisita po tayo. sino? Ninang Ophelia! Baho ko. Bessie, tuloy kayo. Pasok kayo. Dito, Upo, Leandro. Kuha kayo na may inom. May lang, ha? Hindi pala tayo pwede magpalipad ng gate dito. Tapos, ang dami pang tao. Tapos wala pang hangin. Lara, madami ka bang kalaro dito? Mga pinsan ko lang. Tinutulungan ko kasi si Inay, eh. Alam ko na. Gumawa na lang tayo ng mga eroplano. Mas madaling paliparin yun dito. Sige! Tingnan mo. Ufi, tulungan ko lang sila gumawa ng aeroplano, ha? Oo, sige. Bessie, juice, pasensya ka na, ha? Powdered kasi yan. Wala kasing fresh juice dito. Bibili kitang tinapay. Hindi. Okay lang. Ha? Hindi ka na dapat nag-abala pa. Ophelia, nagpunta ako dito dahil gusto kong humingi ng tawad sa'yo ng personal. Umamin na sa amin si Lizzie. Sinabi niya na siya talaga ang nag-iyakilanang sumakay ng balsa. Umamin na rin na nagsinungaling siya. Patawarin mo ako, Ophelia. Patawarin mo ako. Minsan, ano ka ba naman? Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Naiintindihan naman kita, eh. Alam mo namang hindi kita matitiis, di ba? Hindi. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong humingi ng tawad sa'yo. Dahil hindi ako naging mabuti sa'yo. Hindi kita pinakinggan. Pinaalis pa kita, kayo ng inaanak ko. I'm so sorry, Ophelia. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Nagselos ako sa atensyon na binibigay ni Leandro kay Lara. Pati yung inaanak ko nadamay pa dito. Kasalanan ko lahat to, Ophelia. Patawarin mo ko. Patawarin mo. Pinsan, tama na. Hindi mo naman kailangan
magpaliwanag eh. Ako naman, iintindihin naman kita hanggat kaya ko, di ba? Kaya na umiyak. Halika na, umuwi ka na. Bumalik ka na sa bahay. Kasi hindi pareho pag wala kayo dun eh. Umuwi na kayo ni Lara para hindi ka na rin nahihirapan dito. Minsan kasi naisip ko, siguro mas mabuti kung dito na lang kami ni Lara kasi kapag ka nandun tayo sa inyo, kapag ka nag-away yung mga bata, mag-aaway din tayo. Ophelia, akala ko ba okay na? Akala ko ba napatawad mo na ako? Bakit ayaw mo pang umuwi? Bessie, hindi. Hindi lang tayo magpinsan. Kapatid pa yung turing ko sa'yo. Alam mo naman yun, di ba? Ayoko lang talaga na maulit yung nangyari dati. Sana naman maintindihan mo. Basta paghanda ka na, bukas ang bahay namin para sa inyo nila. Hihintayin namin kayo. Kung may tulong kang kailangan dito ng kami ni Leandro, kahit na ano, Ophelia. Baka hindi sumama sila Lara sa atin. Akala ko ba, uuwi na sila. Ayaw ba nila sa bahay, Mami? Anak, gusto nila sa bahay. Pero kailangan mo nilang kasamahan yung mga pinsan niya dito dahil wala silang kalaro eh. Ako din naman, Nani, ah. Wala rin po akong kalaro. Sana sa bahay na lang sila ni Ninang Ophelia. Huwag kang mag-alala, uuwi rin siya sa bahay natin, ha? Nay? Anak, Bakit hindi pa po tayo umuwi kila Lizzie? Namimiss ko na po sila ni Ninang Bessie. Lalong-lalo na po si Ninong Leandro. anak kasi hindi naman pwede na lagi na lang tayong nakasandal sa ninong at ninang mo eh. Sana naiintindihan mo. Masama po ba tumanggap ng tulong? Anak, alam mo, hindi naman sa ganon. Nagkataon lang na sa tingin ko panahon na para tumayo naman tayo sa sarili nating mga paa. Oh, sige na, oh. Kuha mo ako ng tubig, ha? Kasi kukulangin ako dito, eh. Apo. Apo, Nay. Ingat sa paglalakad, anak. Baka madulas ka, ha? Apo, Nay. Ingat ka. Ha? Alam mo, sinayang mo yung oportunidad. Ganda-ganda pala ng buhay mo dati, tapos pumunta pa kayo dito. Isipin mo na lang yung anak mo. Ate, kasi ayoko namang umasa na lang habang buhay kay Bessie at saka kay Leandro. Panahon na para, alam mo yun, maging kami lang ng anak ko, sariling sikap. Isa pa, ayoko rin naman na lumaki si Lara na meron siyang pinagbabayaran ng utang na loob sa pamilya nila Bessie. Pinsan, Lizzie ang palayaw. Oo, siyempre. Pakarga ko. Oo naman! Pinsan, salamat ha. Salamat naman saan. Sa lahat-lahat. Minsan kasi naisip ko, siguro mas mabuti kung dito na lang kami ni Lara kasi kapag ka nandun tayo sa inyo, kapag ka nag-away yung mga bata, mag-aaway din tayo. Hey, tara na, matulog na tayo. Hindi ako makatulog eh. Hindi mo wala sa isip ko yung itsura ni Ophelia kanina. Si Lara, mukhang hirap na yung inaanak ko.
Samantalang nung nandito siya, kung anong meron si Lizzie, meron si Lara. And now, because of me, they're suffering. At pakiramdam ko, wala akong magawa. Dahil sa kababawan ko, nasira yung pagkakaibigan namin ni Ofelia. Pakiramdam ko, hindi na maibabalik yun. Siguro hindi na babalik si Ofelia dito. Siguro hindi na babalik yung pagkakaibigan namin dati. Siguro, sa tingin ko, kailangan lang ni Ofelia ng konting panahon na malayo dito. Tapos babalik sila dito. Tapos maayos ang friendship niyo. Sorry dahil ginupit ko kayo. Namimiss niyo ba si Lara? Ako din eh. Sana kung naging good ako. Sana kung hindi ako naging bad. Magiging playmates pa rin kami. Anak, gusto mo bang makipaglaro kay Mommy? Ipupuntahan daw po kayo sa restaurant. Sabi ni Tita Christy, may kakausapin daw po kayong bagong cook. Anak, anong ginagawa mo? Dadalhin ko po yung ibang plan sa Maynila kapag bumalik tayo doon. Kasi siguradong namimiss ni Lara ang farm. Pag wala tayo, may isip niya tayo. Kuya, kain ka. Oh, nag-abala ka pa. Sana inipon mo na lang yung kunita mo sa paglalaba para sa inyo ni Lara. May natabi naman akong konti, kuya. Tsaka naisip ko, maghahanap ako ng magandang trabaho. Total, kuya, graduate naman ako. Tapos may experience din naman ako sa pagluluto. Siguro naman may tatanggap sa akin. Kuya. Salamat. Kain ka madami, ha? Teka, naalala ko nga pala, yung boss ko. Naghahanap siya ng magluluto para sa restaurant niya. Oh? Sige, tatanong ko kung pwede ka mag-apply. Salamat. Opelia, si Lara ang tas ng nagdat yung impulsyon. Halika na, dali na natin siya sa ospital. Halika na. Lara, ano to? Dali mo, kuya. Dali mo sa ospital. Halika na. Opelia, halika na. Nangyari na naman eh. Alam ko na to, kuya. Nangyari na kay Lizzie to eh. Opelia, wag ka muna mag-isip ng masama. Hintayin muna natin yung doktor ko ano sasabihin niya. Ma'am, Dok, ilang araw na po nilalagnat ang anak ninyo? nilalagnat po? Dok, hindi ko alam na nilalagnat si Lara. Hindi ko po kasi napansin. May problema po ba? Well, she's showing all the signs. Mataas ang lagnat, may mga rashes, at mababa ang platelet count niya. Mrs., malaki ang posibilidad na may dengue ang anak ninyo. May dengue po si Lara? Dok, gaano kalubha? Malubha na ho ba? As I have said, mataas ang lagnat niya at mababa ang kanyang mga platelet counts. We'll continue to observe her condition. Kailangan ba niya ng dugo? As of now, hindi pa natin kailangan magsari ng dugo. Pero ma-expect na po tayo na kakailangan natin pag mas lumubha ang kondisyon niya. Dok, di ba? Gagawin niyo naman lahat, di ba? Wala naman mangyari sa anak ko, di ba, Dok? Isis, kung dala lang agad sana ang bata, lumabas yung mga rashes, agapan natin siya. Oo. Pero sa ngayon, we can only hope na maging maayos ang lahat.
Mukha namang malakas ang katawan niya eh. She'll survive. Thank you, Dok. So I have to go. Ano to, Kuya? Nangyari na to dati kay Lizzie. May sakit siya pero hindi ko namalayan. Napakababaya akong ini. Felia, imbis na sisihin mo yung sarili mo at malitin ang ginawa mo bilang ina, magpakatatag ka na lang. Paano? Alam mo naman na nung nawala si Lizzie, pinilit ko naman maging malakas pero hindi ko magawa eh. Hindi ko kaya. Nung dumating lang si Lara, tsaka ko lang natutunan na patawarin yung sarili ko. Hindi ko kaya mawala si Lara, Kuya. Hindi ko kaya mawala yung anak ko eh. Pasensya na po, puno ng customer. Pero may matatapos na rin po, kaya maghintay lang po kayo. Ang cute mo naman. Anak ka ba na may-ari? Opo, ako po si Lizzie. Tumutulong po kasi ang daming tao. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang. Hello po. Sir, dito na lang po tayo. Balikan ko na lang po yung orders niyo, ma'am, ha? Ayan. Ang bait mo, ha? Alam mo, para kang yung dating Lizzie. Sobrang bait. Tsaka tumutulong dito yon. Ang cute-cute. Tita Christy, good girl din naman po ako. Nagpre-prepare lang po ako para kapag bumalik na si Lara, sigurado tutulong din po yun dito. Lalo na ang dami laging tao. Ikaw talaga. Mamaya, bibigyan kita ng pasta. Nalilin siya. Kumusta nalagay ni Lara? Naapay pa ng lagnat, kuya eh. Sabi pa ng doktor, bumaba daw yung platelet count ng bata. Ito. Inumin mo. Tiyo at kanin lang yan, pero panlaman din yan ng tiyan. Mrs., may problema po tayo. Po? Nasalili na namin ang dugo si Lara. Pero mababa pa rin ang platelets niya eh. Kailangan namin ng additional na... Ako, Dok. Kunin niyo na lang ako ng dugo. Ako din. Total, wala naman akong tattoo. Baka pwede ko. Ako din, Dok. Wala din naman akong ginagawa sa bahay. Para naman mapakinabangan yung katawan ko. Okay, sige. I'll check you all out. Okay. Thank you. Bakit nakatulog na dito yung baby ko? Naku, kawawa naman. Iuwi na natin to, ha? Ma'am Bessie, huwag yun akong gisingin. Sigurado ho ako napagod yun kanina sa sobrang dami ng customers na in-entertain niya. Sayang nga ho, hindi niyo nakita. Sobrang cute at ang bait-bait. Bes, ako na lang kakarga sa anak natin. Tsaka mukhang bumait na tong baby natin na ito. Siguro, Han, nakabuti yung kinausap natin siya. Ganoon naman talaga ang bata eh. Pag nagkakamali, dapat kinakausap muna. Hindi agad dapat pinapagalitan o tinataasan ng boses. Ganun ako pinalaki ng mami at daddy ko eh. Kaya ito ako, mabait. Halika na. Sige. Patin mo na. Pakianin mo po. Leandro, Bessie, si Lara. May dengue at malubha yung lagay niya. Alam, maghanap lang ako ng CR, ha? Oo. Janela. Delia. Naku, pasensya ka na. Hindi kami nakapunta kahapon, ha? Hindi kasi namin maiwan si Lizzie. Okay lang. Salamat, Bessie. Nakapunta kayo, ah. Leandro, maraming salamat. Kamusta si Lara? Mrs., kailangan po natin iba magdodonate ng dugo. I'm sorry, pero wala ni isa man sa inyo ang kamasya ng dugo ni Lara eh.
And as of the moment, limited supply na ating blood bank sa type ng dugo niya. So, kung may kakilala kayo na pwede pa mag-donate ng dugo, Si Sir Leandro po. Sigurado ako magkamatch na ni Lara. si Leandro lang po ang kamatch ng dugo ni Lara. Akalain mo, ikaw lang yung kamatch ni Lara? Nakapagtaka nga eh. Kaya siguro parehas ang ugali namin. Meron lang sana akong itatanong sa'yo. Ano po yun? Paano mo nalaman na magkamatch ng dugo si Leandro at saka si Lara? Ang iniisip mo. Hindi ka ba nagtataka, Leandro? Na kung bakit sa dinami-dami ng tao, ikaw ang kamatch ni Lara ng dugo? Pwede humingi ng favor? Oo naman, baby. Pwede po ba puntahan ko si Lara sa Manila? Hindi ka pupunta sa Maynila. Pwede natin i-secret kay Mami yung pagpunta natin sa ospital. Sige. Paig na ako. Pero secret lang natin, ha? Siguraduhin mong hindi malalaman ng mama mo, ha? Lizzie! Lizzie! Lizzie, gumising ka! Tulungan niyo kami!